ito na sa ngayon yung ating nakikita rito na kahit maulan, makikita nyo talagang tuloy-tuloy ang ginagawang paghahakot ng basura. Kunting ano na lang to, kunting hakutan na lang ay maubos na mga kabayan. So yan po ang ating ang ating masabing good news, di ba? Siyempre nakakatuwa nga rin naman dahil may iwasan na rin ang yung sinasabi ko na kung sakaling tumagal yung basura, magkakaroon ng masangsang na amoy, magdudulot yan ng pwedeng magdudulot ng mga sakit, no, sa mga makakaamoy at napapadaan dito. Kaya talagang thankful din tayo, no, kasi matatapos na yung mga basura na ating nakita dito, mauubos na, no. Ito, pag tuloy-tuloy na ganito yung ginagawa, malamang bukas pagbalik natin dito, wala na ito. Magandang araw mga kababayan, tayo muli ay mag-update dito nga sa talagang dumagsang basura malapit sa LRT Redemptor Station, tapat ng Baclaran Church, sa may bahagi ng Pasay at Parañaque. So ito po ngayon sa kasalukuyan yung sitwasyon. Kung inyong mapapansin mga kababayan, nung talagang nagpuntahan dito yung maraming dump truck at bako, no, kasabay nga sa pag nanais para maalis at tatanggal agad yung mga basura. So ito na po yung naging resulta. Ayan, kung mapapansin ninyo, meron pa ring mga basura pero hindi na siya ganun karami, no, kagaya nung isang araw at ng kahapon na ating unang pinakita dito sa ating video. At kung saan ayan, talagang lumitaw na nga po yung tubig. Ayan. At yung basura, meron pa rin pero kakaunti na lang mga kababayan. Hindi na siya ganun karami. So yun yung naging yan yung naging resulta sa mabilis na action dito, especially sa pamunuan ng City of Parañaque, yung tinatawag na Centro Task Force, at syempre sa pati yung tulong ng ng kumbaga yung MMDA nakipagtulungan din dito. Nakita naman po natin, no, nung time na dito, grabe talagang tumambak diyan yung yung mga bako, dump truck at kung ano pang mga kagamitan para mapabilis ang pagtanggal ng basura. So ito na sa ngayon yung ating nakikita rito na kahit maulan, makikita nyo talagang tuloy-tuloy ang ginagawang paghahakot ng basura dito sa kasalukuyan ngayong araw mga kabayan. Tingnan nyo, lakas ng ulan. Nasa itaas po kami ng footbridge ng aking asawa. Ayan, para mapakita sa inyo yung sitwasyon at kaganapan dito sa ngayon. Ayan, no? Okay, at least, di ba, nakita natin na mabilis ang naging resulta sa paghahakot at pag-aayos ng basura. Kasi kung tumagal po talaga yung mga basura, talagang sinasabi ko nga po sa inyo mga kabayan, maaaring pwede yan maka-epekto sa kalusugan. Hindi lamang sa mga napapadaan dito, kundi sa mga sa mga napaparaan diyan, di ba? Lalong-lalo na nasa tapat din ng simbahan sa may Baclaran. So, good news mga kabayan, kasi nga ito yung ating nasasaksihan sa ngayon, no? So, bali tumagal lang pala to ng kung sakali na tuloy-tuloy yung gagawing dito, paghahakot ng bako at dump truck. At siyempre katulong na rin sa mga naglilinis diyan na talagang bumabad yung mga katawan nila, mano-mano yung iba sa mano-mano yung iba sa pagtanggal ng basura, talagang babad na babad din sila. So nakita naman natin yung kanilang ginawang dito, doon pagnanais na mabilis kaagad na maubos yung mga basura na ating nasaksihan nitong kamakailan lamang, na talagang masabi nga ng iba, kahit ako ay first time natin nasaksihan, no, ganun kadami yung basura na dumagsa mga kababayan. So nakakatuwa, ayan, kasi kakaunti na lang, no? Siyempre bilang isang mamamayang Pilipino, matutuwa rin tayo pag ganito ring kabilis na umaksyon yung sa mga pag may mga ganitong kalamidad na kung saan talagang pwedeng maging resulta ng kumbaga pwede palang gawin, no? Kaya palang gawin na kahit sa ganong sitwasyon na maraming basura at talagang mahirap dahil nga maulan at gabi tinatrabaho, pero nakita naman natin ang naging resulta, di ba? Tapos syempre yung kalusugan, isa rin po yan sa pangunahin. Syempre basura yan, pag tumagal nga naman yan dyan, mangangamoy,
maglilikayan ng ano, pwedeng ano tayo ng ano diyan, sakit. Kaya ayun. Okay, no? Talagang masabi natin na ano ito, good news ito dahil nga sa wakas ay yung basura na nakita natin na sangkaterba, kumbaga tonelada ay malapit nang maubos mga kababayan. Ayan, malapit nang maubos kasi kakaunti na lang. Parang ano na lang to kasi hinarangan na nila doon. Ayun yung ano. Sa totoo lang mga kababayan ko, malaki talaga yung tulong ng trash skimmer. No? Kasi nakita natin sa balita bago tayo nagpunta rito, may trash skimmer, isang trash skimmer lang yun pero hinigop niya lahat ang basura dito, grabe. Ganun kabilis yung trash skimmer. Yung trash skimmer na yon, makikita natin yun sa baybayin ng Manila Bay, no? Pag nagba-vlog tayo doon, nakikita natin yung trash skimmer na yon. Kaya malaking ano talaga siya. Malaking tulong talaga yung trash skimmer. Tingnan nyo naman, nahigop niya lahat hanggang doon. Ayun kahapon, di ba, ang dami yan doon. Tingnan nyo, yan na lang natira. Ganun kagaling yung trash skimmer. No? Trash skimmer talaga yung nagpabilis ng dito, ng pagtanggal ng basura. Kaya ayun, nakita natin ngayon talagang maganda na yung naging kumbaga kakaunti na lang yung basura at paubos na ito. At ito sa ngayon yan na lang mga ilang na lang to. Kung baka nga kung sakaling ito tuloy-tuloy nila hanggang gabi ang pagtatanggal ng basura dito, malamang bukas malinis na ito dito mga kabayan ko. Kasi kung doon sa may dulo, tingnan nyo wala na doon dyan duman yung trash skimmer ayan, dyan yung nakikita nyo yan, dyan duman yung trash skimmer. Talagang papunta rito siya, inigop niya talaga wala na ayun, tapos yung tulong pa ng bako na talagang tuloy-tuloy yung pagdadakot ng bako, malaking bagay, no? So yan po ang isa sa ating pinaka-update dito nga po sa kasalukuyang sitwasyon na ating pinapakita na kung saan talaga namang gumulantang, no? Hindi lamang sa mga taga-Baclaran kundi sa mga napaparan dito sa footbridge at nakikita nila na ganito karaming basura, at syempre sa City of Parañaque na yun, inaksyon na naman kaagad, no, mga kabayan ko. At ito nga po talagang na lang to, konting na lang to, konting hakutan na lang ay maubos na mga kabayan. So yan po ang ating ang ating masabing good news, di ba? Siyempre nakakatuwa nga rin naman dahil may iwasan na rin ang yung sinasabi ko na kung sakaling tumagal yung basura, magkakaroon ng masangsang na amoy, magdudulot yan ng pwedeng magdudulot ng mga sakit, no, sa mga makakaamoy at napapadaan dito. Kaya talagang thankful din tayo, no, kasi matatapos na yung mga basura na ating nakita dito, mauubos na, no. Ito, pag tuloy-tuloy na ganito yung ginagawa, malamang bukas pagbalik natin dito wala na ito. Kaya mga kabayan ko, no, sa mga nanonood dyan sa aking video or update dito sa sitwasyon sa may bahagi ng Pasay o sa Parañaque, dito nga sa may malapit sa LRT Redemptor Station, tapat ng Baclaran Church, abangan nyo po yung ating update dito kasi babalikan po natin din ito bukas din, no? Kasi sa ngayon, kung nakikita natin na ganyan, ibig sabihin dahil kahapon napakarami, di ba? So ngayon kunti na lang. Ibig sabihin pag tuloy-tuloy ang ganitong trabaho, bukas wala na to mga kababayan ko. Sigurado yan. No, pag ganitong tuloy-tuloy na wala na to. So kaya atin pa ring balikan to, update natin bukas mga kababayan para maipakita sa inyo yung sitwasyon na dito sa may malapit sa LRT Redemptor Station, tapat ng Baclaran Church, dito nga sa may bahagi ng Pasay at Parañaque. So napakagandang balita. So talagang okay na, no? Kunti na lang mga kababayan. Kunti na lang at na ito. Maubos na yung basura na ating nakita rito. Kaya sa muli, sa mga nanonood sa aking channel, sa mga nag-subscribe, sa mga mag-share ng aking video, thank you so much po sa patuloy niyo na pagtangkilik kay Daddy D. At higit sa lahat, ingat po tayo palagi sa lahat ng ating mga gawain sa araw-araw ng ating pamumuhay. Mabuhay pang Pilipino, mabuhay ang lahat. God bless us all. Salamat po sa inyo mga kababayan ko. Thank you so much po. Hanggang sa muli mga kababayan.